Kumusta po kayong lahat? Mapagpalang araw, mapagpalang hapon, mapagpalang gabi. Sa inyong lahat saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Isa na namang kababayan natin ang naging biktima ng tinatawag na road rage. But this time, hindi nakaligtas ang biktima. Nangyari ito kahapon Tuesday sa may Ayala Tunnel sa EDSA Makati City. Sinasabing nagkagitgitan ang dalawang sasakyan na naging dahilan para barilin ng nakagitgitang sasakyan ang biktima. Ayon kasi sa balita, gusto yatang mag-overtake yung sakay ng itim na Mercedes-Benz na siyang namaril dun sa driver na nakagitgitan niya, kaso hindi yata napagbigyan. So siguro dahil nga sa galit niya, binaril niya ngayon yung nagmamaneho ng nakagitgitan niyang sasakyan na sinasabing puting Innova. So ayun po yung Innova, ito po yung Kwan. So dito pa lang binaril na niya. Tapos dire-diretso kasi moving ito, so dire-diretso pa rin. And ito dito na pumunta. So parang naghiwalay sila. So yung sa pagbaril po nito, dito po pumasok sa back ng right. Tapos tumagas po dito sa yung driver side dito. And then lumabas po dito sa leg niya. After sustaining gunshot wounds, the driver of the Toyota Innova managed to maneuver his vehicle to the right corner of EDSA Ayala Tunnel southbound, while his companion sought help from the passing motorist by waving her hands. Kinilala ang biktima na binawian ng buhay na si Aniceto Mateo, isang family driver na taga-Tarlac at 65 years old na. Sinasabi rin sa balita na 5 buwan pa lang siya na naninilbihan bilang driver sa isang pamilyang negosyante. At ang namaril naman ay kinilalang si Gerald Raymond Yu. Sinasabi din sa balita na itong si Gerald Raymond Yu ay isang negosyante, isang trucking businessman. So kahapon actually pinaghahanap pa itong si Gerald Raymond Yu dahil tumakas na ito matapos niyang barilin yung driver na si Aniceto Mateo. Pero kaninang umaga, Wednesday, 7 a.m., naaresto na itong si Gerald Raymond Yu sa tinitirhan niya sa Pasig City. At lumabas din sa paraffin test na nagpositibo sa gunpowder nitrate itong si Gerald Raymond Yu. Nakuha rin sa kanya ang 2 baril. Although itong 2 baril niya ay puro naman mga lisensyado, pero wala siyang permit to carry firearms outside of his residence. At ito yung isa sa mga nilabag niya dahil nagdala siya ng baril sa labas ng pamamahay niya na wala siyang lisensya. Nakakalungkot lang na dahil lamang sa gitgitan sa daan, mawawala ang buhay ng isang tao. Kumbaga, nakakagalit dahil hindi ko makita ang dahilan na dahil lang hindi ka pinagbigyan sa daan, ay kukunin mo na ang buhay nung nakagitgitan mo. Kinakailangan na talaga na magkaroon ng ngipin ang batas, lalong-lalo na tungkol sa road rage. Dapat talaga na mas mabigat na ang magiging parusa ng sino man, lalong-lalo na yung nakakapanakit ng kapwa nila dahil lamang sa gitgitan sa kalye. Siguro dapat rin i-review yung batas natin tungkol sa pagbibigay ng mga lisensya, lalong-lalo na pagdating sa firearms or mga armas. Dahil hindi ito basta-basta dapat na binibigay sa kung sino-sino lang. Alam natin sa bansa natin sa Pilipinas, mukhang napakadali lang kumuha ng lisensya para sa armas. Lalong-lalo na kung meron kang kilala o meron kang koneksyon. Ang pagkakaroon kasi ng armas, ang kalakip nito ay responsibilities. Hindi natin ito ginagamit ng basta-basta lang. Kaya tayo binibigyan at pinapayagan ng ating estado na magkaroon ng armas ay bilang panlaban natin kung sakasakaling nanganganib yung mga buhay natin. Pero hindi natin ito dapat nagamitin sa mga tao na hindi naman nagbibigay ng banta sa buhay natin. Katulad ng nangyari sa road rage na ito, mabuti na lang din kahit tinamaan na si Aniceto Mateo ay pinilit pa rin niyang itabi yung sasakyan niya at naiparada pa niya sa may gilid. Although may natamaan siyang 2 mga motorcycle sa harap niya, pero kahit papano, ligtas, lalong-lalo na yung pasahero niya. Dahil yung 2 pasahero niya ay isang kasambahay ng amo niya na sinasabing 47 years old na at kasama nito ang anak ng kanyang amo. Mabuti na lang din at ligtas itong mga pasahero ni Aniceto Mateo. Yun nga lang, siya yung minalas at siya yung binawian ng buhay. Paulit-ulit na at parang nagiging madalas na ang nangyayaring road rage sa Pilipinas. Dapat siguro talagang makontrol na yung pagbibigay ng lisensya sa armas. So dapat din siguro, lalong-lalo na yung may mga lisensya na sa kanilang pagre-renew, dapat mas higpitan na
Kumbaga, dapat magkaroon na siguro talaga ng matinong neuropsychiatric test na kung saan matetest dito yung mental capacity ng taong kukuha ng lisensya ng armas. Dahil importante ito, lalong-lalo na yung mga taong hindi kaya ang kanilang mga temper kapag ka nagagalit sila. Sila yung mga tao na napakalaki ang chance na manakit ng mga taong makakaaway nila. Hindi lang sa mga road rage, kung hindi kahit sa mga simpleng awayan na hindi lang nangyayari sa kalsada. At maganda rin yung sinasabi ni Senator Raffy Tulfo na dapat may matinding pa-drug test ang mga tao kung gusto nilang kumuha ng lisensya para sa armas. Hindi lang siya dapat ordinaryong urine test for drug test. Ang sinasabi ngayon ni Senator Raffy Tulfo ay yung tinatawag ng hair follicle test para sa mga kukuha ng armas, para sa mga kukuha ng lisensya ng armas. Hindi ko lang din alam kung gaano kalaki ang magiging diferensya ng bayad compared sa urine test, itong sinasabing hair follicle test na sinasabing mas specific daw ang magiging resulta nito. Kumbaga, sa urine test, ilang araw lang o ilang linggo ay mawawala na yung traces ng droga sa katawan ng isang tao. Sa hair follicle test, months bago nawawala ang mga traces ng droga. Kasi hindi na biro itong mga nangyayaring ganito. Parami na ang mga irresponsable sa paggamit ng mga armas. And to think, itong sinasabing lisensya para magkaroon tayo ng armas, hindi ito karapatan ng bawat tao. Ito ay privilege lang na binibigay sa atin. Ibig sabihin, anytime pwede itong bawiin sa atin. At hindi rin ibig sabihin na kung meron tayong lisensya ng armas, ay may karapatan na tayong gamitin ng armas. Anumang sandali na gusto natin itong gamitin. Lagi nating tandaan, ang armas, kaya tayo pinapayagan magkaroon ng lisensya nito, ay para sa mga oras na kung saan kailangan nating ipagtanggol ang mga sarili natin. Pero kung walang threat o walang danger na tayong kinakaharap, hindi natin basta-basta pwedeng gamitin na lang itong armas natin bilang panakot o bilang pananakit sa ating kapwa. Let us all be responsible. Ngayon, kung hindi mo kaya at alam mo sa sarili mo na yung temper mo ay hindi mo kayang kontrolin o meron kang sinasabing problema sa anger management, huwag ka nang kumuha ng lisensya ng armas para hindi mo ito magamit sa mali. Kasi pag nagkataon, kawawa naman yung magiging biktima mo. Katulad na nangyari kay Aniceto Mateo, na hindi naman niya talaga deserve na barilin siya at mabawian ang buhay. Walang kakwenta-kwentang dahilan yung pagkamatay ni Aniceto Mateo. Kaya dapat dito kay Gerald Raymond Yu, mapanagot ito ng husto at mabigyan ng pinakamabigat na sentensya dahil ang kasong isasampa sa kanya ay murder. At sana naman, doon din sa pamilya ng biktima, huwag sana silang pumayag na magkipag-areglo. Dahil alam natin, negosyante at may kaya itong si Gerald Raymond Yu. At madalas na rin natin naririnig na kung saan nawawala na lang kusa yung kaso o namamatay na lang yung kaso dahil nakipag-areglo na ang pamilya ng biktima. But this time, kailangan maging matatag sila na huwag silang makipag-areglo. Dahil kapag hindi mapanagot itong si Gerald Raymond Yu, maaaring meron pa siyang magiging mga susunod na biktima. At paalala na rin, lalong-lalo na sa mga drivers, na kahit pag-aano kainit yung ulo natin, dahil meron tayong nakagitgitan, at meron tayong daladalang problema galing sa bahay natin, once na sa kalye na tayo, huwag natin idamay o ibuntun sa ibang tao yung mga galit natin. Kung kaya naman nating pagpasensyahan, yung mga nakagitgitan natin ay huwag na nating patulan. Isipin na lang natin na yung hindi natin pagpatol, lalong-lalo na sa mga nakagitgitan natin, ang maaaring magsalba sa mga buhay natin. And this is all for now mga kaibigan. Once again, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Mag-ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.